ginagawa rito dahil narito tayo sa Doroteo Jose sa Manila at akalain mo ba mayroon palang gumagawa ng mga dragons at mga lions at yung ginagawa, yung mga ginagamit sa dragon at lion dancing dyan sa iba't ibang lugar dito, di ba? Ngayong Chinese New Year. Siyempre, very intricate at very elaborate pala ang paggawa ng mga ito. Umpisahan natin, mga kapuso, dito sa kanilang mga ratan. Ang ratan na ito ang nagsisilbing frame ng ating dragon at lion. Kailangan nila ito. Ito yung nagbibigay ng hulma sa ating mga dragon at lion. Meron din nga reinforcement ng alambre, pero ang pinaka-framework at pinaka-skeleton ay ang kanilang ratan na napaka-bendable at flexible. Pagkatapos dyan, so meron tayong design, di ba, na sinusunod. Meron ng hulma yung ating dragon. Susunod naman dyan ay ang paglalagay ng paper, para paper mache, at syempre paglalagay ng pintura. Kasama natin ngayon si Sir Arman Lutrania ng Golden Wild Dragon and Lion Dance Group Incorporated. Sir, good morning po. Good morning. Gaano po katagal na po ninyong ginagawa itong mga dragon at lion dance dito sa Maynila? Meron palang gumagawa rito? 15 years na. Ngayon po, ano po ba ang pinakamahabang dragon na nagawa ninyo? Para Pinakamahaba namin nagawa is 1,200 feet. 1,200 feet. 120 rin. Price range. Ang lion kasi ang price namin is 15,000. Ang dragon is 35. So depende po ba ito sa kulay, sa laki? Depende sa design, depende sa haba ng dragon. Kasi may mga design na mas komplikado, kailangan mas mahal. Ngayon pong Chinese New Year, ano po ang mas mabenta? Yung pong dragon o yung lion? Halos parehas lang eh. Pero mas mabenta lahat sa lahat yung mga lion. Kasi mas ginagamit ko. Saka mas kasi ng bibiyas talaga yung mga lions. Kaya mas mabenta. Okay, maraming salamat po. So ito si Sir Arman ay gumagawa ng anong ulo, yung pinakaulo ng ating dragon at nilalagay niya yung pintura dun sa ating paper. Para paper mache na ang prinsipyo ng paggawa. Pagkatapos niyan, ito na. Lalagyan na yan ng kanilang mga detalye pa. Meron itong balahibo na to. Ito ay imported pa raw mula sa ibang bansa. Ito ay talagang balahibo ng tupa. At ito ay kanilang dinaday para nila tinitina para sa magkaroon ng iba't ibang kulay. Sinasabi nila mas matingkad ang kulay, mas mahal. Kapag ka nakita natin itong ang kulay pula, ito sa taas na bahagi, yan, mas mahal daw yan. Ngayon yung mga less bright na mga kulay yon, medyo mura-mura naman siya, di ba? Pagkatapos ito ay yung tela. Siyempre, meron nang nagawang ulo, meron ng tela. Ito, separate daw ang gumagawa ng tela. At very, very elaborate din, iba-iba detalye. At kung ikaw ang magpapakomisyon, maaari ka rin maglagay ng inyong mga simbolo ng pamilya mo, simbolo ng iyong company, ng iyong negosyo, maaari rin gawin yan. Ikakabit yan, di ba? Siyempre, paano nga ba yung ginagawa? Andiyan si Regine sa labas. Regine, paano nga ba ginagawa mga dragon at lion na yan? Ayan mga kapuso, at mula dyan sa proseso sa paggawa ng bonggang dragon at nadikit na po ang kanilang katawan sa ulo, pwede na pong isayaw para padagdag naman ng swerte at health sa ating bagong taon. Ito isang dance workout ang ituturo po natin sa inyo, inspired by the dragon and the lion dance. Kaya dyan lang kayo mga kapuso, sayaw na po para healthy po tayo. Ngayon,